Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito na tayo po ay makapagpatuloy po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit na late na po tayo mga kapatid. And please turn your Bible in the book of Philippians, chapter number 4, verse number 2 hanggang verse number 3. Ito po yung ating pag-aaralan po mga kapatid sa umaga pong ito. So kung nandiyan na po kayo mga kapatid, let's all stand up please and let's read it all together as loud as you can. Philippians chapter number 4, verse number 2 and verse number 3, all together, ready, begin. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be on the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa inyo pong salita na muli Panginoon ay amin pong mapapag-aralan at mabigyan makunan po namin ng aral Panginoon para po sa amin pong buhay. Dalangin ko po Diyos na ikaw po ang manguna po sa amin. Ikaw ang mag-open ng aming puso at isipan na magkaroon po kami ng teachable heart at Lord, matanggap namin ng katotohanan na nanggaling po sa inyong salita. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Hindi na po kayong maupo. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat and sa atin pong pagpapatuloy na pag-aaral po ng salita ng Diyos dito po sa Book of Philippians. I hope mga kapatid na marami po tayong matutunan sa book na to. And as we follow the truth sa salita po ng Diyos. And I pray mga kapatid that it change our mind. No, so kasi syempre meron po tayong mga previous learning regarding po sa Bible. Kung ano man mga kapatid ang inyo pong napag-aralan, I hope mga kapatid that yung salita po ng Diyos ay i-change po yung ating mind from what we believe na minsan confused tayo, minsan hindi po natin maintindihan ng gusto or hindi wala po sa katotohanan. I pray and ngayong sa atin pong pag-aaral ay ma-change po natin ito mga kapatid into the truth kung ano po yung ating mapapag-aralan sa oras na ito mga kapatid. Amen? So mga kapatid, dito po sa ating binasa, the word beseech, yung sabi yan, I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be on the same mind in the Lord. So mga kapatid, yung word na beseech, ito po, kuha muna tayo sa Webster 1828, ito po yung Noah's Dictionary po mga kapatid. It is besought, to entreat, to supplicate, to improve, to implore, to ask or pray with urgency, followed by as a person. So as I, Paul, sabi dito, beseech you by the meekness of Christ, or by thing, as I beseech you, your patience. So yan po yung binigay na meaning po mga kapatid ng Webster 1828. And makikita natin mga kapatid na si Apostle Pablo is, ito po yung palagi niyang sinasabi if he wanted to magbigay po ng something or mag-beseech po sa mga tao or mag-encourage or mag-admonish or mag-supply po ng salita ng Diyos sa mga tao po mga kapatid. So nakita natin dito sa verse number 1 na maintindihan na ngayon, maintindihan natin mga kapatid, maintindihan natin, dapat nating maintindihan kung bakit si Apostle Pablo ay bakit lagi siyang nagbe-beseech sa mga tao or sa mga churches, sa mga kanya pong sinusulatan mga kapatid. Now, in verse number 1, he beseeched the brethren.
Makita natin dyan mga kapatid, therefore, my beloved brethren, my brethren dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. That's one thing po mga kapatid that Apostle Paul is giving a beseech or something na nag-encourage siya sa mga tao po mga kapatid. So, isang bagay ng sinabi niya is that they need to stand fast in the Lord. As he beseech Euodias and Syntyche, mga kapatid, dito nakita natin sa verse number 2 that they be on the same mind in the Lord. So they should stand fast in the Lord and as well as be of the same mind sa Panginoong Jesus po mga kapatid. Kaya mga kapatid, as what Paul na palagi niya pong, meron po siyang palaging ginagawa at kung ito po ay lagi niyang ginagawa mga kapatid, mga minamahal, tayo din po dapat is masanay po tayo sa mga bagay na if somebody would encourage us, admonish us mga kapatid, I hope that hindi po tayo mapapagod sa kapakikinig. Amen? Dapat magpatuloy tayo makinig sa mga bagay na sa pag-beseech po sa atin, sa mga bagay na pag-encourage po sa atin, sa mga bagay na pagtuturo po sa atin na nanggaling po sa salita po ng Diyos. Kasi mga kapatid, marami po mga churches na meron silang magagaling na mga preachers, meron pong mga preachers na napakaganda ng kanilang buhay, maganda yung mga gamit, and even, kaya lang mga kapatid, ang kanila pong mga teachings is misplaced or out in the place. So meaning po mga kapatid, kapag ang turo po ng isang preacher na kahit gaano po yan siya kagaling mag-encourage, magturo po mga kapatid, if the truth is misplaced at hindi po naintindihan ng katotohanan, it will be in vain. Masasayang po ang lahat ng mga bagay na ginagawa po mga kapatid. Kaya imagine mo mga kapatid, if we have been listening, kung tayo po ay nakikinig sa mga maling katuruan, at dyan po tayo tatayo mga kapatid. And of course, kung ganun, siyempre, dapat yung church magkaroon ng same mind. Tama? So, all the churches, ang mangyayari mga kapatid, kapag mali po yung pinapangaral, mali po yung tinuturo, ano po magiging isipan ng mga churches? They're going to think about even wrong mga kapatid. So, alam naman natin yan mga kapatid because I believe that we've been visited by someone. We've been, kumbaga, may mga pumupunta sa bahay natin at nagtuturo ng ganito. Minsan marami sila mga kapatid. So mga kapatid, just imagine that mali yung tinuro sa kanila, kaya pagpunta po sa inyo, mali din po yung ituturo. Because the church should have what? Same mind. Amen? Kaya mga kapatid, we are teaching the right thing mga kapatid so that we'll be on the same mind in the truth. Tama? At makita po natin ng katotohanan po mga kapatid na in the authority of the local church po mga kapatid, in preaching the gospel, dapat hindi po tayo magkamali sa bagay po na to. Sa pamumuhay natin mga kapatid, kasi kapag nagkamali ka dyan, yung generation sa pan-generation and generation po mga kapatid, makukuha ang mali po yan. At masasayang lang po ang lahat mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo po, wag po tayong mapagod na makinig sa katotohanan. Dapat ikaw, lagi ka dapat gutom. Dapat lagi kang uhaw sa salita po ng Diyos. Na kapag nakikinig ka mga kapatid, kapag nagtuturo po yung isa nagtuturo na meron pang katotohanan, tanggapin po natin to ng buong puso. And mga kapatid, what we have teaching here is giving you a scripture reference mo mga kapatid, so you can learn how to accept, matanggap natin ang katotohanan na nanggaling po sa salita po ng Diyos. Amen? And that will be a good thing if we beseech you that we be on the same mind. Kasi mga kapatid, ang hirap naman na kung wala tayo sa parehas na pag-iisip. Ikaw nandun ka sa Amerika, ako dito sa Pilipinas, yung isa naman doon sa Australia, yung isa naman sa Canada. Mali-mali yung hindi magkakasundo yung ating mga pinanggagawa mga kapatid. Yung isa gusto blue,
Yung isa gusto yellow, yung isa gusto green. Ang mga ganyan sa church, mga kapatid, pati sa pagpintura ng simbahan, ang gawin natin. O sige, sa side na to blue, sa side na to pink, sa side na to green, para lahat ng... Pero hindi naman ganun yung mga kapatid, amen? Mga kapatid, let us be on the same mind in the truth from the Word of God. We're not going to be in the same mind kapag mali-mali po, mga kapatid. And that is why, mga kapatid, the authority is not whoever it is, it's the Word of God. Amen. The Word of God should be above to everyone. Now imagine mo, mga kapatid, nakapakinig po ako ng isang preacher that he was trying to debunk about believing only. And mga kapatid, ito po yung nangyari, mga kapatid. He used specifically John 3:16. So mga kapatid, he was ginagamit niya po itong John 3:3 at sinasabi niya na before daw po magkaroon po ng John 3:16, meron pong John chapter 3, 4, and 5. Kaya mga kapatid, sabi po basahin natin, mga kapatid, John chapter number 3, verse number 3 to 5. Dito ko na lang siya babasahin, mga kapatid. Makita natin dito, it's all about being born again. Sabi ng verse number 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse number 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse number 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, and kinuha nila yan as baptism, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So yung mga kapatid, sabi niya, bago daw maniwala, so meron ng born of water that is baptism. So big sabihin, mga minamahal, ang baptism sa kanila is part of their salvation, kasi nga bago daw ng John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So it's not about believing about Jesus, it's about here as well, kasi bago daw ng John 3:16, meron po niyan. Now, mga kapatid, if we don't study this verse fully, at kung hindi po tayo mag-rightly divide yung scriptures po, mga kapatid, mahuhulog lang din tayo sa parehas. Siguro hindi naman, kumbaga sa atin, hindi naman kasama yung baptism po, mga kapatid. At mahuhulog lang tayo sa mga parehas na mga turo, mga kapatid. At pwede ring mahulog tayo sa ganyang klaseng katuruan. So mga kapatid, tandaan natin that John chapter number 3 is meant for Israel. Again, mga kapatid, you can learn things from that, maybe spiritual application, but the truth behind of that is that the John chapter number 3 and verse number 3, mga kapatid, is all about for the nation of Israel. And mga kapatid, the Israel was the firstborn according to Exodus chapter number 4, verse number 22. Kaya mapansin mo, mga kapatid, nagtanong si Nicodemus paano kung may papanganak muli? Paano may papanganak muli yung matanda na? Papasok ba siya sa sinapupunan ng nanay at ipapanganak muli? So mga kapatid, Nicodemus doesn't understand this thing. But makita natin sa Exodus chapter 4, verse number 22, dito po natin, mga kapatid, makikita na ang Israel is the firstborn. So sabi yan, and thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord. So this is coming from the Lord. Israel is my son, even my firstborn. Kaya mga kapatid, you have to understand that when Jesus Christ telling about in John chapter number 3 that they were gonna be born again, it is because that the Israel was born and they were the first son of the Lord. Even firstborn po, mga kapatid. So in the future po, mga kapatid, in millennial kingdom, coming into millennial kingdom po, mga kapatid, bago sila mapapasok sa millennial kingdom, they need to be born again. Kaya mga kapatid,
Hindi po basta-basta na magkukuha ka na lang na you must be born again. Kasi mga kapatid, if they're not going to be born again, they cannot enter into the kingdom of God. And that kingdom po mga kapatid, since ito po ay physical, then, ano po yan mga kapatid? It's physical, meaning it's millennial kingdom of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, tayo po, we are what? Body of Christ. Kaya mga kapatid, we are not going to be born again. But tayo mga kapatid, ano po tayo? Patay tayo sa kasalanan, tama? Bubuhayin tayong muli the moment na tayo po ay naniwala sa kaligtasan na si Jesus namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay. So kapag naniwala tayo sa bagay po na yan mga kapatid, then what? Then tayo po ay mabubuhay muli. Ephesians chapter number 2, verse number 1, ang sabi po ng Bible mga kapatid, and you hath he quickened together, who were dead in trespasses and sin. So mga kapatid, tayo po is yung quicken is to make alive because we are dead and trespasses and sins. At yan po ang katotohanan mga kapatid. Amen? Wala pong sino man ang magsasabi na walang kasalanan. Ngayon mga kapatid, ang sabi po ng verse number 5, sabi ng Bible, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Kasi nga mga kapatid, di ba? Remember sa Romans natin, we are raised in the newness of life. We should be raised in the newness of life. Nga mga kapatid, sabi dito that even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are ye saved. So mga kapatid, meaning there's nothing you need to do for you to get saved. Amen? Naintindihan natin na meron pong baptism na mangyayari po mga kapatid, but it is not about water. The baptism that can save us, it's about the baptism by the Holy Ghost. Amen? Yan po yung magliligtas po sa atin mga kapatid, hindi po yung tubig. At kahit hindi ka mabautismuhan sa tubig mga kapatid, ligtas ka pa din. Kaya lang mga kapatid, ang nangyari po dito sa mga group na to, na itong pastor na to mga kapatid, they are including. Kasi nga ayaw nilang paniwala na believe lang. Believe lang, hindi pwede yan. Imagine mo, ganito, sabi ng John 3:16, believe, pero bago mag John 3:16, pasigaw-sigaw pa itong mga kapatid kung ano, talagang grabe ito sumigaw. Mayroon John chapter 3, verse number 3. But mga kapatid, even he pulls that verse out to debunk that believing alone is enough for salvation on the finished work of Jesus Christ. For some who rightly divide and know the truth from the scriptures po mga kapatid, it is foolish thing na idalihin mo yung bagay na yan sa body of Christ. Now, why am I saying this mga kapatid? So that we are going to stay in the same mind from the truth of the scriptures. Tayo mga kapatid, we're not, I'm going to say this and I can prove this to anyone, we're not being born again because we're not the firstborn anyway. But mga kapatid, nung isinilang ka dito sa mundo, ikaw ay patay sa kasalanan. Amen? And the moment na pinaniwalaan ng isang tao ang kaligtasan mga kapatid, doon ka lang mabubuhay. At mailagay ka as a part of the body of Christ. Amen? So yung spirit mo, yung soul mo mga kapatid, dating patayan siya, walang connection sa Panginoon, nung binuhay ka na nagkaroon na po ng access sa Panginoon. Let's go on sa Romans chapter number 5. Verse number 1. Sabi ito mga kapatid, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom, tinan niyo mga kapatid, also we have access.
by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory. And not only so, verse number 3, but we glory in tribulations. Amen? Kaya mga kapatid, imagine mo na kahit dumadaan tayo sa mga paghihirap sa buhay, may kakayanan ka pa rin mag-rejoice. Amen? O bakit? Pag iba, talagang pag problema, anong ginagawa ng iba mga kapatid? Pag sobrang bigat ng problema, inikitil yung buhay. Tama? Pag nagkaroon ng problema, tatalon sa tulay, magbibigti. Lahat ng bagay na yan, mga kapatid, siyempre, ang pinakanan nila is mental and stress, mga kapatid, at depression. Pero saan pa nag-start ang lahat na yan? Problema. Hanggang saan yung problema, hindi kinaya. Na-stress na, yung stress na anxiety, hanggang saan na-depress ka na, mga kapatid. This is no joke. Pero mga kapatid, if we understood very well, pumasok man yan sa isip mo pero hindi mo yan gagawin dapat. Bakit mga kapatid? Because we have an access by faith into His grace. Amen? Mga kapatid, yung mga unbelievers, I don't think mga kapatid. So that's why we need, mga kapatid, ang Panginoong Jesus. And not only so, but we glory in tribulation, also knowing that the tribulation worketh patience. Verse 4, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed. Amen? Pag lumakad ka dyan mga kapatid, don't be ashamed of the testimony of the Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength in due time, anong sabi ng Bible mga kapatid? Christ died for the ungodly. That's our hope mga kapatid. That's the hope of everyone. Verse number 8, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Makita mo kapatid, may binanggit ba dyan na kailangan mo pabautismo sa tubig? Para magkaroon ka ng access sa Panginoon? Para magkaroon ka ng access dun sa kingdom, which is the spiritual kingdom po mga kapatid? Para magkaroon ka ng hope, at yung hope mo, it will not make you ashamed? No, it's all about the Lord Jesus Christ and His blood. We shall be saved from wrath through Him. But Jesus Christ was telling on John chapter 3, verse number 3, kailangan mo born of water and of the Spirit. Because if not, you cannot see the kingdom of God. That's why sabi niya, ye must be born again. But mga kapatid, I'm telling you this morning, you don't need to be born again. Kasi mga kapatid, hindi po tayo pinanganak katulad po ng Israel, but we are dead in sin. So what we need to understand, we are regenerated. Binuhay tayong muli. Amen? Kasi nga, patay tayo sa ating kasalanan. We are dead in our sins. Ang kasunod niyan, verse number 12 po mga kapatid. Di ba? Ang sabi ng verse number 12 ng Romans 5:9. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, mga kapatid, and so death passed upon all men. For that all have sinned, meaning walang kawala. Kaya mga kapatid, if we're not going to understand these things, we're not going to be in the same mind. Amen? Now, what we are giving you is from the scriptures. Now, the gospel po mga kapatid is that Christ died for our sins. Na makita mo mga kapatid, kasi makasalanan po tayo. And we have the sinful nature to us. Kaya mga kapatid, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka pinalaki ng magulang mo na mabait ka na, hindi ka ganito, hindi ka ganyan mga kapatid, sa mata po ng Diyos, tayo po ay meron pong sinful nature. That means we're not going to be perfect anyway. But mga kapatid, Christ died for our sins. And Christ was buried, and Christ was rose again.
for our justification. The moment He rose again, mga kapatid, we receive what? Forgiveness of sins. The moment we trust the finished work of Jesus Christ. We have received the righteousness from our Lord Jesus Christ. Amen? The moment we trust the finished work of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, it is important na kailangan mong i-compare yung scriptures upon scriptures by the scripture so that you would understand what it is on the Old Testament and what it is on the New Testament and what is kung ano po yung para po sa atin mga kapatid. Now, let's try to compare kung ano pong mangyayari sa Israel po mga kapatid. Kasi tayo, pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Walang tinira. Amen? But dito mga kapatid, tingnan niyo po yung Acts chapter 3, verse number 19. Pagbasa po tayo dito mga kapatid sa Acts chapter number 3, verse number 19, where si Apostle Peter ang nagpipreach po nito mga kapatid. Now, makakarinig kayo mga kapatid na si Peter daw tsaka si Paul, nagpipreach sila ng same thing, same gospel, pero ako mga kapatid, they're not. Look at this mga kapatid. This is what Peter was trying to say to the Israel. Repent ye therefore and be converted. On the previous chapter mga kapatid, ano yung ire-repent nila? That they crucified the Lord Jesus Christ. The Lord, that Jesus na binigay sa kanila ng Panginoon is the same as Lord and Christ. So what are they going to repent? Repent in that. And be converted. Tignan niyo mga kapatid, that your sins may be blotted out. Maybe blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So, big sabihin mga kapatid, yung ginagawa nila before the temporary atonement, mga kapatid, for their sins. At yung bagay na ginagawa nila mga kapatid, hindi pa lahat napatawad. Kasi meron pang sin na tatanggalin yung Panginoon pagpasok nila sa millennial kingdom, which is the sins of them na they killed their Messiah. Now, next verse, mga kapatid, in verse number 20, makita natin dyan, because the presence of the Lord, wala sa presence of the Lord ngayon, mga kapatid. The presence of the Lord will be, the next thing is on millennial kingdom. That's the only time that there will be in the presence of the Lord. Amen? Kasi nung pinipreach ito, wala na nag-ascend na yung Panginoon sa langit Kaya verse number 20, and He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. Mga kapatid, ngayon po is not the time of restitution. This is the time of the Gentiles. A time of the body of Christ, which God had spoken by the mouth of all His apostles, holy prophets, since the world began. Kaya mga kapatid, we have to understand how to rightly divide para po tayo hindi po tayo malito. Of course, mga kapatid, of those who believe that they are na born again daw sila sa panahon ngayon, okay lang naman yan kung yan ang paniniwala nila mga kapatid. As long as they believe the gospel. Pero ako mga kapatid, I don't believe it anymore. Na ma-born again ako mga kapatid. I'm not a Jew. Ako si Juther, pero hindi ako Jew. Mga kapatid, and I don't need to be born again. Because patay po ako sa kasalanan. Salamat sa Diyos at binuhay niya po akong muli. Amen? So the blotting out of their sins was in the presence of the Lord. At ang tanong dyan mga kapatid, nakadepende pa? Maybe blotted out in the presence of the Lord. So makita nyo mga kapatid, it's conditional. Ngayon sa atin mga kapatid, we know that we are forgiven in our all trespasses and sin, and that's not conditional mga kapatid. The moment you believe the gospel of the grace of God, that He died for your sins, was buried and rose again, that's the time na wala nang sige, bukas na lang kita patawarin, mamaya na lang. The moment your heart believe, that's it. Everything happens po mga kapatid. Kaya mga kapatid, let us understand as what Paul mentioned to Euodias and Syntyche. I believe that they are part of the church, for sure.
which at Philippi po mga kapatid. And not only that, Paul beseeched them, but also, what? In verse number 3, entreat them also a true yoke fellow. Amen. So tinato ni Paul sila as a true yoke fellow, and giving them instruction to help those women which labor with Paul in the gospel. Now mga kapatid, yung true yoke fellow is a person is closely associated with another in a task or mission. Katulad mga kapatid, halimbawa, mag-partner tayo sa gawain, sa pag labor, spiritual ally, life companion, helpmate. Ito po yung ibig sabihin ni Apostle Paul po mga kapatid, in them. Amen? A true yoke fellow. And as me as well, that's what I'm saying to you. A true yoke fellow po mga kapatid, because you are a helpmate in this church. Now mga kapatid, this is how Paul entreat them with Clement as well in verse number 3. Now let me read to you. And I entreat thee also, a true yoke fellow, help those women which labored with me. So it's not only Clement, it's also the woman that labored in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Mamaya natin pag-usapan yung book of life na yan, mga kapatid. Now in this local church, mga kapatid, every one of you, I entreat you as my partner, as my co-laborer, as my comrade in the ministry. So that is why, mga kapatid, we should have what? Same mind in the Lord. Amen? Parang kunti lang yung parang ayaw niyo ko ka-partner Amen mga kapatid? That's why mga kapatid, we have to understand these things so that we can be in the same mind as we go forward po mga kapatid. Wala na kasi itong hindi na kasi uso mga kapatid yung balikan ng balik. Hindi na dapat uso sa atin na mawawala ka, tapos babalik ka, mawawala ka, babalik ka, hindi ka lalago mga kapatid. Amen? We're not going to grow if our attitude is, parang alam mo yung urong-sulong ka. Amen? Halimbawa mga kapatid, kung makita mo yung isang yung isang motor, pag atras, balik agad. Atras, balik. Makakapunta ba siya doon sa goal na pupuntahan? Di ba nakita yung tricycle pag nauubusan ng gas, ganun-ganun? Mga kapatid, hindi tayo makaka-forward po mga kapatid. So that's why mga kapatid, we have to grow. We have to understand na kailangan po nating tanggapin yung lahat ng mga admonition sa church, yung mga visits sa church, and kung sa tingin mo na tinatamaan ka, kung sa tingin mo na nasasaktan ka mga kapatid, maybe it's for your own good. Maybe mga kapatid, kaya ka nasasaktan is kailangan mong baguhin, kailangan natin baguhin yung ating sarili into a far better good. Amen? Kasi mga kapatid, kapag lagi tayong masasaktan, anong mangyayari sa sunod niyan? Tatampo ka. Konting makarinig ka ng konting Pastor, parang pinapatamaan nun Hindi ako magsimba next week. Hindi wag ka magsimba. Sinong lugi? Kasi parating mo na next Sunday, mga kapatid, there's a good preaching again. Mga kapatid, hindi to hihinto mga kapatid kahit umalis po kayo. Magpapatuloy ito sa biyaya ng Panginoon. Amen? And sometimes kasi minsan mga kapatid, we treat ourselves as VIP in the church. Na pag wala ako, hindi yan magpapatuloy, mawawalan yan. Mga kapatid, again and again, as I told you, sinabi ko sa choir, you remember this? Everyone is irreplaceable. Even me as a pastor. Wala namang mabubuhay sa atin dito habang buhay. So habang tayo ay buhay mga kapatid, the encouragement for us is we have to have a same mind in the gospel. Now we treat ourselves as a helpmate. And this is how Paul entreat them with Clement. Mga kapatid, the gospel that we preach is the gospel of the grace of God. And I always mention these things. It's Christ died for our sins, was buried,
and rose again the third day according to the scriptures. Now, let us learn together how to evangelize the world at ma-edify po yung saints, mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, there's a Bible that says, when I was a child, I spake as a child. But nung ako ay lumago na, iisang tabi ko yung mga childish things. And this will help you, mga kapatid. Now, you want me to search the scriptures po, mga kapatid? Bigla lang kasing pumasok sa isip ko, mga kapatid eh. But, hanapin natin yan para mabasa natin. First Corinthians chapter number 13, verse number 11. Sabi ng Bible, baka sabihin nyo kasi gawa lang ako ng verse dito eh. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. So mga kapatid, what is child? And lahat naman tayo dumating sa pagiging bata. I mean, lahat tayo nanggaling sa pagkabata. At alam natin kung ano yung bata, mga kapatid. Amen? But when I became a man, I put away childish things. Amen? So, the Bible also tells us that quit you like men. So mga kapatid, yung mga bata, kung matampuhin ka, tanggalin mo na yan sa puso mo yung pagiging matampuhin. Hindi ka sasantuhin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Magtampo ka ngayon, balik ka kinabukasan, ganun pa din yan, mga kapatid. The Word of God never change. Amen? Kaya mga kapatid, learn just to accept the truth from the Word of God. And if the Word of God is shaping us, hayaan po natin, mga kapatid. And you will see yourselves growing. You will see yourselves that you are giving value in the ministry, in your ministry in the church. And this should be on the same mind. Amen? If we are here doing the ministry, edifying the saints, evangelizing the world po, mga kapatid, let's grow. Kailangan po nating lumago po, mga kapatid. Amen? And this is the encouragement of Paul to them. So Paul was not only talking about Euodias and Syntyche and Clement, as well the women po, mga kapatid, and the other fellow laborers whose name are in the book of life. Na mga kapatid, dito po ako magtatapos and I will just make a comment in here na honestly, siyempre minsan tayo kasi baka ganun din tayo pinalaki. I am not really worried if my life was in the book of life or not. Di ba parang, kasi samba makikita yung book of life, mga kapatid. In the future, di ba, pagbukas ng book of life, kapag wala yung pangalan mo doon, mga kapatid, saan ka dadalhin? Lake of fire. Which is true. Pero mga kapatid, it's the fellow laborers of Paul whose name was in the book of life, and these Christians were, and these mga tao before him na nalip or napunta dito sa body of Christ. Kaya kung kilala niyo si Barnabas, he is one. He is one of Paul. Maybe he was talking in here. Kasi si Barnabas, mga kapatid, he was not, kumbaga nauna si Barnabas kaysa kay Paul. But of course, yung mystery program na binigay ng Panginoon was given to Paul. But binigay si Barnabas as a right hand of the fellowship. But mga kapatid, si Barnabas, same as Luke, na kinoment ni Paul as a fellow. Maybe there are the ones na ang name na nasa book of life. Pero ako, mga kapatid, honestly, I don't worry myself if my name was in the book of life. So I'm just giving you this encouragement. Baka ikaw nagwo-worry ka. Nandun ba kaya yung pangalan ko sa book of life? I don't worry at all, mga kapatid, because I believe that I am part of the body of Christ. Amen? Whether my name was there or not, I know I am saved. I know I am going to heaven 100% because I believe the Bible tells me about the gospel, that Jesus Christ died for my sin, was buried, and rose again the third day according to the scriptures. And there are some verses po, mga kapatid,
If you read it, you try to search this when you got home. Na pwedeng i-blot out yung name sa Book of Life. At kung iisipin nyo nasaan, Pastor, nasa future verse pa yan. Even in Exodus po mga kapatid, binabanggit na po yan. Amen? So mga kapatid, I know that I am eternally saved because of Jesus Christ. I am justified and I receive forgiveness and righteousness because of what Jesus Christ did on the cross. So I am part of the body of Christ, which is the church of God. Therefore, I will be in heaven with the Lord. Sinasabi ko ba yan dahil sa sarili ko lang mga kapatid? I'm not saying that because of what I did. I am saying that 100% and confident mga kapatid because of what Jesus Christ did on the cross. Now, is it okay if we having the same mind on how we get saved, on how we do the ministry? This is what Paul beseeched the brethren. And therefore, I beseech you with this thing. Mga kapatid, we have to be serious in the ministry. This is not something like a playground na okay lang na ganito, ganyan. Mga kapatid, be serious. Kasi nga mga pastor, hindi naman malaki yung ministry ko sa church. Again, mga kapatid, little is much kapag nandyan yung Panginoon. Pastor, ganito lang naman ginagawa ko, Pastor. Naglilinis na naman ako ng church. O ngayon, meron na tayong mga didiligan. Pastor, magdidilig ako ng para sa ilalagay namin na mga bulaklak dito sa platform. Mga kapatid, kung ginagawa natin yan para sa Panginoon, that is your ministry. Amen? And if you think yan lang yan, hindi yan lang yan mga kapatid, because if you're doing it for the Lord and in right foundation po mga kapatid, amen? It's not in vain with the Lord. It will never be in vain with the Lord. Mga kapatid, those two verses are just self-explanatory. But I hope you learn something from that. But I hope you learn something on how Paul entreat them. How Paul tell them, be steadfast in the Lord. Be on the same mind. Be a true yoke of fellowship in the gospel. Amen? Take care of Nanay Ana in this church. Sila yung mga single. Si Sister Jeanette, si Sister Gia. They are singles in the church. These women wala po silang husband. So you better pray for them always. Hindi ko sinasabi na sila lang ipag-pray natin mga kapatid. But you pray for them always. Kasi nga, wala silang mga partner sa buhay mga kapatid. Amen? And be a help and a helpmate, a partner doing and preaching the right gospel, which Christ died for sins, was buried, and rose again. Amen? I hope mga kapatid, you learn something from that. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa tanghali ito, Panginoon, pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa inyong pong kabutihan. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon, and I pray, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa buhay namin at magkaroon po kami ng patuloy na magbigay ng value po sa inyong ministry. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, sa matamis na Panginoon Jesus, na aming tagapagligtas. Amen at amen. Tawagin pa natin si Brother Julius para sa ating closing hymn and closing prayer.